Isinusulong ng isang grupo ang paggamit ng mga gulay sa paggawa ng pandesal. Bukod sa mas masustansya at masarap, makakatulong daw ito sa mga magsasaka at paradero. Ang patikim niyan sa unang balita ni Bernadette Reyes. Saan nga ba masarap ipares ang paboritong agahan ng mga Pinoy na pandesal? Team may palaman ka ba? O team sausaw sa tsokolate o kape? Hindi na raw kailangan mamili para sa isang grupo ng mga panadero na isinusulong ang pandesal na hindi lang mura at masarap, masustansya pa. Bukod kasi sa naglipa ng malunggay, ube at kalabasa sa pandesal, isinusulong na rin ng grupo ang paggamit ng iba pang agricultural products gaya ng kamote, patatas, karot at langka sa tinapay. 20 hanggang 30% daw ang pwedeng isubstitute sa harina at maaaring mabawasan ng paggamit ng asukal dahil sa tamis na nagmumula sa gulay. Kung magagamit po natin yan sa tinapay, malilesen ang importation ng harina. Yung magsasaka magkakaroon ng hanap buhay. Yung naman bakery, bibili sa magsasaka. Yung magsasaka, makakabili ng tinapay namin. Makakatulong din daw ang programa para maiwasan ang pagkasayang ng mga gulay na nabubulok o di kaya'y itinatapon na lang. Depende sa gulay na gagamitin, maaaring may kaibahan ang itsura ng vegetable pandesal sa ordinaryong tinapay. Bukod dyan, mas mataas ang moisture content ng mga tinapay na may halong gulay, kaya naman mas malambot itong kainin. Ang potato bread na ito halimbawa, halos walang pagkakaiba sa itsura ng nakagisnan nating pandesal. Malambot to, tsaka mas malasa. Pero hindi mo nalalasahan yung potato niya. Tapos ito makunat. Ito mas malambot siya. Oo, ito dense. Ito mas malambot. Sa ngayon, ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, kakaunti pa lang ang mga bakery na gumagamit ng gulay sa tinapay. Bukod kasi sa mataas ang presyo ng gulay, kailangan ding matutuhan ng teknolohiya sa paggamit nito. Ang kamote, umaabot na ng 50 to 60 a kilo. Iyon ay doon sa 10 kilo a bag. Pero pag yung retail, mas mataas. Inaabot ko minsan ng 70. Kaya mas mahal kaysa sa harina. Sana tulungan kami na ituro sa industriya ng pagtitinapay ang paghahalo ng mga produktong ito at magkaroon ng batas ang ating pamahalaan upang ito ay gamitin ng mga panadero, tulungan sa pamamagitan ng subsidiya, murang gulay, para naman mabili ang murang tinapay. Kung murang gulay at kung mura naman ang mga sangkap sa ginagamit namin, siyempre bababa ang tinapay. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.